hindi naman po nagsising sa akin. Si kuya mo? Si Kuya Luis po nagsin po ata last week. Mm. Kakausap ko po. Tapos, hindi na po siya nag-chat po. Nag-send po sa mga chat. Si Kuya David po. Mm. Yung linggo po ata yan. Linggo po ng hapon. Mm. Nag-chat po ako sa kanya kung kamusta na po siya. Okay naman daw. Sabi ko po, bisita siya po kahit once in a week lang po. Sige daw. Yun lang po yung reply na po sa akin. Mm. Napanood mo yung mga live, yung mga nangyari. Nagka-ganon, anong biglang ganon eh. Ano? Sabi ni nanay, ang tawag mo, mama, nanay, mama. Sabi ni mama mo, dati daw, dito sila lagi. Ba't sa tingin mo, lumipat sila ng ano, lumipat siya ng parang pinapasyalan o tambayan pala? Hindi ko lang po. Pero, ano po, sa mga bahay-bahay po ng mga kaibigan, nag-ano naman po, nag-iikot-ikot. Palagi po. Siguro po, nag-iisi lang po si Pwede po. Kaya po, hindi na po siya makatambay po isa. Pero hinahaya po namin siya palagi. Kami po mga magtutropo. Pagka po natambay dito na, ano po yung parang napapansin nyo sa mga bata? Wala pa po kasi, ano pa lang po nung Gusto ko para marinig. ano lang po, pinag-usapan nila yung about sa first. Pero wala pa naman po nun eh, kasi hindi pa, parang hindi pa po siya nagbago nun. Nung ano po, nung nasali sila sa palaro dyan, parang hindi na po sila nasali ko. Hindi po madalas nakamasama. Pero dati, dyan lang po sila, panatag po sila, gaya-gaya lang. Church, bahay, ganun lang po. Hindi na po nila lumis. Kaya po, hinahayaan ko nung dahil lang po sa church lang. Tsaka masaya lang po. Di ba gusto natin, tayong mga magulang, gusto natin, masaya yung mga anak natin, may mga kaibigan. Ako, wala po akong, kumbaga, doubt kay Kuya Floyd. Kasi lang ko yung mga nakikita ko. Siya po, ganun din po yung mga panatag din po ako dahil sila yung mga kasama ng church. Tinawag nga po siyang batang pastor eh. Kaya sabi ko, pagka na kay Kuya Floyd si Kuya Dave, sabi ko at Kuya Luis, panatag ako kasi alam kong mabuting ehemplo siya sa kanila o halimbawa sa mga huya. Nabigla na ako nung umalis siya kasi nung linggo, kasama pa po sila. Nagja-jogging pa po sila sa inyo. Nag-jogging kayo, no? Nag-jogging po sila. Jamming. Yun nga po yung... Swimming. Opo, swimming po sila ng yung araw kayong malas na. Friday po. Di ba dalawang araw yun sunod-sunod, swimming kayo? Yes po. Worship team po yun. Tapos, nabukasan po sa mga kabataan na lang. Hindi. Yung unang araw niya, kumusta siya? Ano yung napansin mo? Unang swimming? Ayos naman dito. Palagi po kami yung magkasama. Hindi naman po siya nakatutok sa phone po. Ayos naman po kami sa worship team po. Nakikipagkana naman po kami sa mga games. Kasama po nun si Kuya Son. Kaya ayos naman po. Nung pangalawang araw? Nung pangalawang araw po, kasi po kami pong dalawa yung nag-ano po ng mga pag-games po. Ayos na wala naman po akong napapansin na ano pa po. Mabait lang po siya pag nandito. Oo nga eh. Kaya nga po, nabigla po ako sa mga lumalabas na ang hirap pong tanggapin na siya po yung nagtatype po ng mga laban para sa amin. Swerte nga po siya. Para sa ibang bata. Kaya gusto ko siya makausap ng harapan na siya ba talaga yung nag-type na yun kasi di ko makita kung saan ang sinasabi niyang trato. Di ba one time naalala mo yung parang nagkaanuhan kami, ikaw yata yan o si Kuya Renzo sa court? Kasi ako, Ikaw no? Saan nanggagaling yung galit ko?
Yung siguro po, sa pagiging magulang po, Oo. para mag-discipline. Kaya minsan napupuno lang eh. Sobrang napupuno lang talaga ka Tekram. Pagka yung ngayon, pare medyo naging pasaway, hindi sumunod. Medyo, yan ko, kakausapin ko. Pero pagka nagkasunod-sunod kasi ka Tekram, tapos lalo na sabi ko, bawal. Hindi makakabuti sa inyo. Yan yung Po nung ano po ata, wala po siya nangamusta po sa akin. Nagka-add friend po kami sa FB. Tapos, yun po, natanong ko po ba't di na po siya nakakaalala po doon sa inyo. Sabi po niya, nagka-problema daw po. Tapos parang hindi na po siya welcome po yun. Tapos po nung unang live niyo po, kinabukasan po, di ba po gabi po yung live niyo po. Kinaumagahan po, sinat ko po si Tito Francis po kasi po nagkaka-chat na ako. Tinanong ko po kung nakauwi na po si Kuya Dave. Tapos reply niya lang po, nakakailangan niya daw po. nung nag-live na kami. Kasi nga, hinahanap na nga lahat. Kasi nga, iniisip namin, Nasaan po siya? mahirap magsalita talaga ka Telegram. Hanggat maaari ako talagang ano eh. Pero ang sumundo kay kuya mo, si Tito Francis. Kaya, siyempre hindi lang masama eh. Masama yung loob ko dahil sa kabila ng kaya mo nga linayo si Tito Francis kasi nga may pangungonsinti, di ba? Kumbaga lahat ng mga rules na bawal, eh, sinasamaan, kinakampihan ako, kinukonsinti po si Kuya ni Tito Francis. Kaya linayo ko po si Tito Francis. Ang mahirap na nalaman ko, sa kabila ng mga payo, mga sermon, na Tito, huwag ka muna dito kasi nga ganito. Ang mahirap kay kuya mo, tuloy-tuloy pa pala silang, di ba? Gaano kasakit yun sa akin. Yung akala mong yung anak mo na nagtitiwala ka na wala na siyang connection doon. Ganyan. Yung akala mo, nagbabago na talaga. Dati po ata nagsimula po yung paliga po. Parang nasama po siya sa mga swimming po. Sa mga nagbabalibol po. Kaya po, minsan po, hindi po siya nakapag-image. Bawa po, hindi po siya nakapag-image. Kaya sinasabihan po siya ng mga teacher po sa church po. Ay, Kuya Luis naman po, nag-ano po siya. Kaya nga lang po yung sa sa motor po ata. Na ano po siya sa mga motor, sa mga show po. Yun. Pero ano po, nung hindi na po sila umatin pareho, ano po, araw-araw ko pong chat kahit ano po. Wala pong scene, ganun. Sabi ko po, always pray lang po sila, ganun. Pangawakan po nila yung mga tinuturo po nila, ganun. Pero wala po silang sa reply. Lately lang po sila nagka-reply nung po. Siguro last week po lang nagka-reply po sila. Tsaka ka Telegram, sila Kuya Ploydo kasi, yung mga una, pangalawa at may kakaiba sa ginagawa nila sa bahay, kinukuha na natin yon para po bang maging remembrance, update kung ano po yung ginagawa ng mga bata. Pero yung kumari, same lang, nandun lang po sila. Lahat ba kinukuhanan ko? Basta yung kumari yung first time, tapos yung medyo kakaiba yung ginagawa, parang gusto ko lang ma-share, ganun. Yun lang, pero hindi naman lahat kailangan kuhanan eh. At lahat ng kaibigan po ni Kuya Floyd, kaibigan po ni Kuya Dave, ang makakapagsabi kung paano sila ka-welcome sa bahay. Kaya hindi ko yung sinasabi ni Kuya mo na yung sinasabi niya, magsasalita kami ni Kuya Luis kung paano po kami itrato. Kaya kung siya yun, talagang sasama sobra yung loob ko sa kanya.
parang, ibig sabihin, nagsasalita na siya laban sa akin. Dati rin po, tito, nung ano po siguro, twice sa time na po at ayun, sa mga ano po, nagkakaroon po kami minsan ng tampuhan po, gano'n. Kasi minsan po, yun po, minsan may attitude po siya, gano'n po. Pero yung iba po namin yan, kaibigan, sinasamahan pa rin po siya ng ano po. Ayun po, sinasamahan po namin siya, pero halimbawa po ako, sinasabihan ko po siya na, pwede ito, baka maano si ganyan, si ganito, nasaktan. Ayun po, so parang hindi po siya, hindi po siya nagpapatuwid po, ganun. Kasi, isip ko lang po, pero para sa akin parang, halimbawa kung siya po yung matanda, parang siya na po yung mas dapat may ano po, gano'n. Parang gusto niya po. Okay, so sa akin naman po, hindi ko po, kahit magalit po sa akin ng isang kaibigan, basta mapaalam ko po sa kanya yung gano'n. Na mali yung ginagawa at tinatama mo siya. Kaya madalas po kami magkatampuhan po, gano'n. Kaya mas pinipili ko na lang po gano'n po, madalas po kami magkatampuhan, basta ma-realize na po yung ano po. Pagkakamali niya. Kasi isa naman po yung pag-stay po siya sa ganun po. Tapos kami pong mga kaibigan, nakikibagay po sa ganun. So, mas pinipili ko na lang po minsan magkatampuhan, ganun, magkasamaan po ng loob. Kaysa naman po yun, mag-stay po siya sa ganun. Yun po. Ikaw sa tingin mo, ano Kumbaga po, nakulangan po siya sa yun po, yung pakikinig po ng salita. Although, yun po, everyday nga po, daily match po kami, nasa church po kami, nakakarinig po siya, pero hindi niya po, kumbaga, naisasakay niya po yun, yung ganun po. Kasi natamnan na po siya ng gospel po, yung word of God. Kaya nga po, actually nga po, di ba po, nakapagturo na po siya sa mga bahay, nakapagtuturo na po siya sa evening watch, na-assign po siya sa offertory, na-assign po siya magturo sa mga bata, sa youth po. Ganun. So, yun, buong akala din po namin na nandun na po talaga siya sa stage po na pananatili stage po kay God. Ganun po. Pero yun, nakakalangkot po na wala po pala sa kanya yung salita ng Diyos. Kahit bukang bibig na po yung mga ganun ba. Mapapansin po kasi natin kapag po yung kapwa natin Kristiyano, mapifeel mo po yung spiritual to spiritual po. Kung totoo ba yung sa kanya, kung meron ba siyang panlalamig po. Ganun. So yun po, napansin po. Hindi lang po ako actually hindi lang po ako. Marami po sa mga youth leaders po na tinatanong din po sa akin kung kamusta naman daw po si Freddy. Ako po, hindi ko po masabi na okay siya kasi hindi naman po ako nakaka-feel ng kaya yun po. Kaya hindi po siya naging grateful. Ako ngayon naiya ko yung malaman ko ngayon na yung alam mo yung proud na proud ka sa anak mo tapos anong lumalabas doon? Lahat ba ng ginawa niya sa amin na ano parang sa sinasabi sa iba ano yun? Ayaw ko sabihin yung salitang mga pakitang tao. Paano yun? Nagbait-baitan siya ganun sa amin para bang ako yung nahiya. Yung, ano yung... Siyempre, proud na proud tayo kay Kuya, di ba? Tapos, pag wala pala kami sa tabi niya, ganun pala siya sa iba. Parang ganun ang ano ko. Parang ako yung nahiya bigla ngayon dito sa barangay namin, Katekram. Sa mga nalalaman ko nga. Yan na alam ko na yung mga inayos ko sa kanya, okay na. Dahil lalo na, kasama ka. Si Kuya Renzo.